And good day mga kabonyok. So, bago naman akong i-share sa inyo, magpapalit tayo ng CMOS battery ng CPU. Kasi nga, pag lagi nating bubuksan yung PC natin, lagi na lang yung tatanungin tayo yung sa default nung setup ng CMOS natin. Kasi nga, yung battery natin ay ang tawag dito, low-bat na, drain na, wala na siyang laban. So papalitan natin siya ng CMOS battery. Ito yung ating CMOS battery. So paano mo malalaman kung ang battery nyo ay sa CPU ay low-bat na? Ayan. So papakita ko sa inyo. So na-open ko na yung laptop, na-open ko na yung ating CPU. Ito, tumatakbo na siya. So paano ba malaman pagbukas na yung CPU nyo, paano malalaman yung inyong CMOS battery ay low-bat na? Okay. Ito, pagbukas na yung PC CPU nyo, pag na tumatakbo na siya, nasa Windows na. Ayan. Malalaman nyo yung CMOS battery nyo is low-bat na. Pag ganito, pag mag-open kayo ng Chrome, tapos, eto, meron tayo siyang, ayan, papakita natin, ayun. Ayun, clock error. Ibig sabihin yung CMOS battery natin yan, ay low-bat na. Okay? So, isa pa. Bago natin, syempre, malalaman nyo yung pag i-open nyo yung PC nyo. So, shutdown natin. Tapos bunutin natin yung ating CPU. So shutdown muna natin. So medyo matagal-tagal to. So yun. Ayun. Eto malalaman nyo yung CMOS battery nyo ay low-bat na. So makikita nyo dyan yung F1 or F2. Kasi nga low-bat na yung ating CMOS battery, hindi na nagse-save yung ating pinipiling settings. So kailangan ang gagawin nyo, magpipress kayo ng F1, isi-setup nyo, and then, or yung ilo-load nyo yung default value. Tapos saka siya magko-continue ng Windows. Ayan. Ganyan yung nangyayari. Unang-una, ito yung mapapansin mo pag low-bat na yung battery mo. Ito na yung lumalabas. Bago siya pumasok ng Windows, yung CMOS setup niya ay lumalabas. Ayan. So, yung gagawin natin dito, pipindutin lang natin yung F2. Okay. So, F2 lang natin. I-load lang natin yung default value. Tapos magko-continue na yan. F2. Okay. So, nabuksan na natin yung ating CPU natin. So, mapapansin nyo, ito yung CMOS battery natin. So, ito yung papalitan natin. Okay. Palitan na natin. So, time-lapse na lang natin to para mabilis. Ay, palitan na natin. Yung pamalit natin pala, eto. Okay. Ito palang CMOS battery natin. Nasa 30 NT lang to. Kaya mura lang to. Kaya palitan na natin. Eto. Okay, ayan. Natapos na natin palitan yung ating CMOS battery natin. So, yun. Total na buksan din na natin. Mukhang puro dumi na yung ating heatsink ng CPU niya. So, gagawin natin. Lilinisin natin. And then, yung ating CPU pa natin, madumi, sinabay na rin natin lilinisan. Kaya eto, tatanggalin na natin to tapos lilinisan din natin gamit ng ating toothbrush lang. Yung ating gagamitin panlinis ng ating CPU pan niya. Ayan, panoorin nyo kung paano ko nililinis at tinanggal ang ating CPU pan. So, linisin na natin. Ayan, ang ginawa ko pala rito, tinanggal muna natin yung ating CPU pan, pinagwalay natin yung heatsink at saka yung pan yan. Tapos, ginamitan natin ng brush sa paglinis, pagtanggal ng mga alikabok sa ating heatsink at CPU pan. Ganun lang kadali mga kabanyok. Isoli na natin yan. At pagkatapos na nating maisara ang ating CPU, syempre, balik natin sa ating pwesto. Ikabit yung ating keyboard, monitor, and then yung power cable niya. And then, buksan na natin yan mga kabanyok. Ayun, eto na. Syempre, hindi pa natin na-set up yung time niya. So, ang gagawin natin dito is pupunta tayo doon sa ating CMOS setup. I-set natin yung ating date and time. Tapos i-save natin. Okay, pindutin natin ay F1. Okay. So okay na tayo. Ang gagawin lang natin is save lang natin yung ating CMOS setup. Okay. Punta tayo sa exit and then exit and save changes. Okay. Save natin. Enter. Or F10. And then, save natin configuration. Save lang. Okay. Ayun. So, mapapansin natin yung ating ayun,
Yung nilagay natin is 12/4/2023. Ayun. Alas 3 na. Okay. Ay, ba't AM? Hindi pala na bagong AM. So, pag ganyan, pwede rin yung baguhin dito sa Windows. Click nyo rin yung PM yung ilalagay natin. So, PM natin. Oh. Hindi pala na bago yung PM. Ayun. Ayun. Okay. So, gagawin lang natin PM. Okay. And then, okay. So, itatry natin ngayon kung talagang naka-update na yung ating time. So, try natin. Ayun, wala na siya. Okay na. So, nagdiretso na siya. Okay. So, ganun lang kadali mga kabonyok. Ayun, sa mga hindi pa pala nakaka-subscribe sa akin channel kay Kuya Burns World. Ayan. Huwag kalimutan mag-subscribe sa akin channel. Hit the bell para lagi kayong updated sa aking i-upload na video. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang mga kabonyok. Ayan, hanggang dun lang.